Minsan tinanong si Jesus, sabi niya, Lord, where's the kingdom of God? Sumagot si Jesus, the kingdom of God is within you. Kayo yun. Why? Kung na-redeem ka talaga ni Jesus Christ, nag-repent ka, you have the Holy Spirit, so you become the kingdom of God. Now, Malachi chapter 2, verse 10, have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we need treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? So there's only one God. He's God, He is the Father of all spirits. In John 4:24, God is Spirit. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Gusto kong maliwanagan kayo na ang Diyos kailanman hindi pwedeng magkatawang tao yan. Ang Diyos walang katawan. Walang katawan. Pero pwedeng tumira sa katawan. Hindi siya pwedeng magkatawan. Why? Because God is Spirit. God is so powerful. God is almighty. God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. So God is Spirit. Now, there is a difference between the divine and the human. Kasi ang purpose ng katawan ni Kristo, nung dumating dito, tingnan nyo mabuti, para lang ialay, mamatay, para sa lahat ng tao na nagnanais na maligtas. Hindi yung para magkaroon ka ng trabaho kasi maraming tao ngayon eh. Money, pleasure, hindi anak ng Diyos yan. Kaya sabi nga ni Paul, I warned everyone upang sa'yo huwag kayong mapahamak. Kasi if you think na okay ka and then without God doing His purpose in your life, hindi talaga, hindi totoong anak ng Diyos yan. So don't be deceived. Maiksi na ang panahon dito sa mundo ito. Sabi ko kanina habang nag-uusap kami doon, ang investment mo, Diyos, kay Jesus Christ na. Huwag yung nag-iisip pa kung ano-ano. Stop the pleasure. Sabi, stop. Dapat ang kaligayahan mo is to obey the Lord. But without the Holy Spirit, hindi mo magagawa yan dahil hindi ka naman born again. Because only the Holy Spirit can do that in and out of your life. Siya lang pwedeng gumawa niyan. Pag ang tao ay nag-repent, converted kay Jesus Christ. Kasi ang tao, lalo sa mga huling araw na ito, sinabi ng Panginoon, in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of themselves, lovers of pleasure, more than lovers of God, lovers of money. Kaya may mga tao na pumupunta ka dito every Sunday para kang Pharisee, religious ka, but you are not a child of God. Hindi anak ng Diyos. Kasi ang isip ng tao, magkapera ka, magkabahay ka, and then pleasure. This is not. Hindi ito ang buhay ng anak ng Diyos. Although gusto ng Diyos, God will prosper you so that God can accomplish His purpose in your life. Pero in the Bible, walang sinumang taong pinayaman ng Diyos na sinarili nila yan. Never. Never na nangyari yan sa banal na kasulatan. Because God will entrust the wealth dahil napagkatiwalaan ka ng Diyos dahil gagamitin ng Diyos ito to accomplish His purpose. Hindi para sa ating sarili. Ngayon, kung iniisip mo na para sa iyong sarili, mayroong malaking problema yan. Okay. The people will love only themselves and their money. So, ang tanong dito ngayon, sino ka ba talaga sa Diyos? Why are you here? Kahapon yun ang tanong ko sa mga ilang leaders ng kabataan. Sa tagal mo na dito, ano ang motibo mo? Anong intention mo? Mayroon na bang ginawa ang Diyos sa iyo? So, ganun din ang tanong ko sa bawat isa sa inyo. For so long a time na nandito ka na, 1 year or 6 months, ano na ang ginawa ng Diyos sa iyo? And how did you respond to that? Now, without the Holy Spirit, nobody can obey God. Pero papasok ang Holy Spirit lamang dyan, pag ikaw ay natubos, na-redeem ka, through the death of Jesus Christ. Kayo
yung unang bahagi ng buhay ni Jesus, tatandaan nyo, Jesus Christ came from heaven. Kaya huwag kayong padadaya sa mga naririnig yung mga nagtuturo niyan. Totoong tao si Kristo, pero hindi manufactured dito. He's a man that came down from heaven. In fact, He is the bread. He's the bread that came down from heaven. So, ang purpose ng Panginoon, when He came, He offered His life, died. In the book of Colossians, namatay ang kanyang katawan, hindi namamatay ang Diyos. But the body, Hebrews chapter 10, verses 1 to 5, the body which was prepared, upang ang tao ay matubos at makapanumbalik na sa Diyos, hindi yung lalapit ka sa Diyos dahil kailangan mo ng pera. Lumapit ka sa Diyos dahil mayroon kang ibibigay. Anong ibibigay mo? Ha? Baka nandito ka, gusto mong, Lord, bigyan mo ko na ganito. Ang tanong ngayon, anong maibibigay mo? Anong maibibigay mo sa Diyos? Alam niyo, pagka ganitong usapan, naalala ko si Moses. Nung sinabi sa kanya ng Diyos, alisin mo ang iyong panyapak because this ground is a holy ground. Tayo ngayon ay sa lugar na ito because God wants to do great things in your life na hindi kayang gawin ng tao. This is holy ground. Hallelujah. Pakinggan yung mabuti ito. It's good na tayong lahat ay naririto. But I hope huwag masasayang ang buhay mo at ang pagparito mo dito. Tsakan mo kung ano ang maging kalagayan mo sa Diyos. Not according to what you know. Hindi sapat yan. There must be a witness of the Scripture. Sinasabi ni Jesus, John chapter 5, search the Scriptures that in them you think you have eternal life. Saliksikin ninyo ang buong kasulatan upang sa pamamagitan nito'y masumpukan nyo ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo sapat na tayo nakinig dito and then after that, balik ka doon sa dating buhay mo. So, evaluate mo yan pagkatapos mo dito, ano ang ginagawa ng Diyos from Monday to Saturday sa buhay mo? Is the Holy Spirit fulfilling the purpose of God na inilagay niya sa tao na anak niya? Is the Holy Spirit doing that or not? Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Yun ang nagpapatunay. Na doon sinabi ni Jesus Christ in the book of Matthew, sinabi ni John, I indeed baptize you with water to repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to untie or unloose. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. The Holy Spirit meaning is the impartation of God Himself sa isang tao. The fire meaning is the power and the ability of God. So tingnan mo ito, ano ang pagkakaiba ng buhay mo nung araw? Baka nabubuhay ka, kumikilos ka ayon sa pinag-aralan mo, and it's not, hindi ang Diyos ang nagpapakilos sa iyo. So you are in trouble. Hindi ganito ang anak ng Diyos. Maraming tao, iba-iba ang kalagayan. Yung iba, estudyante, housewife, employees. Iba, marahil nasa negosyo, government. May mga naglilingkod sa Diyos. Kaya kanina umaga sabi ko nga, hindi, ibig sabihin na pastor ka, yung okay ka. Hindi. Kailangan makita yung result. So, bawat isa na anak ng Diyos makikita yung resulta niya. Ano ang intensyon ng buhay mo sa mundong ito? Yung ibang mga kabataan, magkaroon boyfriend, mag-asawa, magtrabaho, mag-asawa, tapos. Hindi ganyan. Yun ang tinatawag na animalistic life. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Now, nung si Jesus Christ ay tao pa lang,
Wala siyang binautismuhan ng Holy Spirit. Wala pa. Hanggang sa dumating yung panahon na siya namatay, yung katawan. At nung siya nabuhay na maguli, tinawag niya ang kanyang pang-alagad. At doon, hiningan niya sila. But he changed their mind. At sinabi niya, receive ye the Holy Ghost. So makikita natin ang result ng buhay nila. Kasama si Mary, ang nanay niya, in the flesh. Nagkaroon ng pagbabago from nothing to a powerful life. Kaya tingnan niyo ang buhay niyo. Maaring mabait ka, but you are living a powerless life. Nonsense. When the Holy Spirit will come, you carry the glory and the power of God. So, sino ka man? Sino ka man? Estudyante ka, employee ka, negosyante ka, o ano ka man. Kung ikaw na born again, you carry the power of God. So kung ikaw empleyado ngayon, hindi ka nandoon para kumita ng pera. At pag kumita ka ng pera, gala ka na. Alam mo, karamihan sa mga taong ganyan, ipinagmamapuri nila yung kanilang ginagawa sa sarili nila at hindi yung ginagawa ng Diyos kasi wala namang nagagawa pa ang Diyos sa kanila. Glorify God with all the things na ginagawa ng Holy Spirit sa iyo. Don't glorify man. No. Sinabi ni Peter sa kanila, we ought to obey God rather than man. Now, nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, bago siya umakyat sa langit, natupad yung sinabi niya. Unang binautismuhan niya ng banal na Espiritu ay yung kanyang mga alagad. So nagkaroon ng kaagad-agad pagbabago. Makinig kayo mabuti mula sa mga pastors, agad-agad, hindi naghintay ng isang araw. Agad-agad, on that very day, when the Holy Spirit came upon their lives, nagkaroon ng pagbabago. There was a great move of God, and the city of Jerusalem and Israel was turned upside down by the power of the Holy Spirit. So huwag kang manahimik yan. You have to prove yourself na anak ka talaga ng Diyos. Hindi ka pwedeng manahimik. Walang anak ng Diyos na tahimik. It should be dynamite. Dapat ang buhay ng tao na anak ng Diyos where the Holy Spirit dwells, your life is a dynamite. Kahapon nga, sabi ko sa kanila, anong ginawa ng Diyos sa inyo? Sabi naman ng isa, dati-rati sabi niya doon, nagbibisyo, nang-aaway. Ngayon, hindi na daw, mabait na. Sabi ko, magkabaliktad tayo. Nung ako'y na-born again, palaaway ako. Bakit? Inaaway ko si Satanas at mga demonyo. Kasi saan ba nakatira ang mga demonyo? Sa tao. Maaaring yan ay nandyan sa anak mo. Kasi bawat tao sa pamilya mo na walang ginagawa ang Diyos sa kanya, kahit sino pa man yan, well-educated yan siya, mataas ang standard ng kanyang pinag-aralan, but if the Holy Spirit is not working in that life, that person is possessed by the devil. Bakit? Kasi ang ginagawa lang niya ay para sa kanyang sarili. Nothing for Jesus. Wala. So tinawag ka ng Diyos dito because gusto ng Diyos gawin niya yung layunin niya sa iyo. The Holy Spirit wants to lift up your life. Gusto niyang iangat ang buhay mo. Gusto niyang i-release ang lahat ng mga covenant, yung mana na ginawa ng Diyos. But before doing that, bago gawin ito ng Holy Spirit, makinig kayo mabuti, kailangan ikaw nag-repent ka and you are converted to Jesus Christ. Hindi sa sarili mo. Hindi sa sarili mo. Kahapon nga sabi ko sa mga leaders ng kabataan, tirang isip ninyo, pagpunta nyo dito, naghanap kayo ng juwa. O pag nagustuhan nyo, magkaroon kayo ng trabaho, wala na. Yung buhay ng hayop yan eh. Pero walang ginagawa ang Diyos. Number 2, you cannot change man by word. Hindi mo kayang baguhin yan. Kahit ano bang sabi mo, huwag mong gawin to, huwag mong ganito, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin ito. Hindi maaaring mangyari sa kanya. Bakit? Ang nakatira sa kanya ay evil spirit. Not unless that person will repent, bring him by the Holy Spirit to the feet of Jesus Christ for repentance and be converted to Jesus Christ.
That's the only time that the Holy Spirit will begin His work to transform. Kaya huwag mong ipipilit na baguhin mo yung tao. Yung iba naman, lalo na pag pamilya yan, kinukonsinti, you compromise. You compromise, kaya kayong mga magulang, you compromise. Alam mo yung anak mo, hindi naman anak ng Diyos yan talaga. Alam mo yan. Why you allow the devil to deceive you? Why you allow the devil to push your son, your daughter to hell? Akala mo ba walang parusa sa iyo? Pati ikaw, madadamay ka. So only the Holy Spirit can transform. Now, nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, sinimulan niya ito na ipadala ang Holy Spirit sa lahat ng kanyang mga alagad, plus the 120. Marami sila. Natitingnan natin ito after that kasi si Jesus Christ, nung siya'y mabuhay na maguli, hindi na siya tao na katulad natin. He was sown in the natural, He was raised in the spiritual body. It is sown a natural body, meaning Jesus Christ in the physical body. Kaya namatay siya. Namatay siya sa natural. It is sown a natural body. Ang pagkakaiba lang natin, siya galing langit, tayo galing sa labo. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Ang tanong, sinong bumuhay sa Kanya? Sinong bumuhay kay Jesus Christ sa Kanyang katawan tao? Romans chapter 8, the Holy Spirit raised Him up. Ganon din sa iyo. Kung totoo kang anak ka ng Diyos, you have the Holy Spirit will raise you up. Mamatay ka man ngayon. Kaya lang, of course, makikita kasi yung resulta sa buhay mo kung totoo ka. How many people have you won for Christ? Ilan yung nadi-disciple mo talaga kay Kristo? Without that, you have no evidence. So you are in trouble. Mapanganib ang kalagayan mo. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. Na makinig kayo mabuti. So, Jesus Christ, nung siya ay nabuhay na maguli, tinawag ang kanyang mga alagad, binungos ang Holy Spirit. Sinabi niya, receive. And He breathed it on them and said, receive ye the Holy Ghost. Agad. Dati inotil sila, ngayon powerful sila. So, tingnan mo yung buhay mo, ang tagal-tagal mo na, ako naman. Si Jesus, nung siya'y nabuhay na maguli, siya ay Diyos na. Tingnan nyo, siyang nagbabaptize ng Holy Spirit in the book of John, chapter 14. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Sino magpapadala? The Father, under the name of Jesus. Kinig kayo mabuti. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So the Holy Spirit will implement everything that Jesus Christ did. Siyang mag-i-implement niyan sa buhay mo kung anak ka talaga ng Diyos. The Holy Spirit, He will bring that into reality. Kaya hindi ito pagsisikap. Meaning, you speak the Word of God, hindi dahil alam mo. You speak the Word of God because you are inspired, directed by the Holy Ghost. It's the Word of God coupled with the Holy Ghost that will restore to a very powerful message of God. Kasi without the Holy Spirit, kahit ano pang sabi mong Word of God, walang power yan. So it's the Father, sinabi niya, ipapadala mula sa Ama. John chapter 15. And who is that Father? Sino yung Diyos na yan? But when the Comforter is come, when I will send unto you, who will send? From the Father, even the Spirit of truth which proceeded from the Father, He shall testify of me. Sinong sasalita? Jesus Christ in the human body. He was the one speaking. So the Father and He. Kailan naggaling ito? Kailan ito nangyari? Na isa lang siya. Siya at ang Ama ay isa. Kailan naganap yun? Nung nabuhay na maguli siya.
Bakit? In the book of 1 Corinthians, chapter 15, matapos niyang pasukuin ang lahat ng kaaway and the last enemy to be defeated is death. He himself, as the human body, the human person, surrendered his life to the divine nature, which is God himself. Napakiklik yan. The last enemy that shall be destroyed is death. For he hath put all things under his feet. But when he seeth all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Upang ang Diyos ay maging isa na, lahat-lahat. So the Son submitted himself to the divine nature, kaya ang Diyos ay isa na lang. Bakit? Kasi yung Diyos na hindi naman pwedeng maging tao, tumira doon sa katawan na yon matapos na mabuhay na maguli dahil wala na siyang dugo. Anong sabi ng Panginoon? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. So Jesus Christ, when He was raised by the Holy Spirit from the dead, hindi na katawan na no more blood. The blood was shed on the cross of Calvary. So anong mayroon sa Kanya? Spiritual body. Kaya sinabi niya, He is now our great God and Savior. Now, ano ginawa niya ngayon? Sabi niya, I will send the Holy Spirit. Ipapadala ko ngayon ang Holy Spirit kanino? Sa mga tunay na anak ng Diyos. Ilan sa inyo dito tunay na anak ng Diyos? Ilan sa inyo dito? Pag sinabi ipapadala ang Holy Spirit, ibig sabihin, pagdating ng Holy Spirit sa iyo, ano ang purpose nito? Makinig kayo mabuti. Ang purpose nito, in the book of Colossians, gawin kanya maging bahagi ka sa mga mana ng mga banal sa liwanag. Makinig kayo mabuti. So, itong trabaho ng Holy Spirit ngayon, because Jesus Christ is in heaven, sitting at His throne. Na Colossians chapter 1. Natututo ba kayo? Dapat yan, ituro nyo lahat yan. Okay. For this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So, anong trabaho ng Holy Spirit? He will fill you with all the knowledge of God and the wisdom of God and the understanding of God. Kaya maraming tao, they don't have the wisdom of God. Wisdom lang nila. Kung anong dictate ng flesh nila, yun ang kanilang ginagawa. So you cannot see the result galing sa Diyos yan. That you might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Strengthened with all might, according to His glorious power. Can you imagine that? The glorious power? Saan? Unto all patience and long-suffering with joyfulness. Saan yan? Nasa iyo kapag nasa iyo ang Holy Spirit. So you are now, hindi ka na nabubuhay according to the flesh. No more. Hindi. Hindi ka nabubuhay ayon doon sa pinag-aralan mo. No more. You are now walking and living with the wisdom and the knowledge of God. Yun ang buhay mo ngayon. So kapag hindi ka born again, hindi mo maintindihan ito, hindi ito maganda para sa iyo kasi isasara ni Satan yung isip mo diyan. But if you're born again, you have the Holy Spirit, excited ka dito. Because this is a very powerful one. Next verse. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Anong sabi niya? The Holy Spirit, okay, makinig kayo mabuti, which is the Father, hath made us made to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So ano ang binibigay ng Diyos ngayon? Partaker of the inheritance. Hindi pinaghihirapan ito ng iyong katawan. No. Meaning, you will become part of the inheritance that God made for His own children. Partaker. Naintindihan niyo yun? So your prosperity now is not according to what you can. Kasi kadalasan sa inyo, gusto lang nyo magkinabang, gusto nyo magkaroon kayo ng pagpapala. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kailan mo nang makalayat ang bawat isa sa tanikala ng pagkaganid. Dahil ang pagkaganid, ito ay
tanikala ni Satanas. At makakalaya ka lamang pagpasok ng Holy Spirit sa iyo. Pag walang Holy Spirit, wala. Kaya nga, alam nyo, nung araw dito, mayroon isang lawyer dito, yung lawyer natin dito nung araw. Naubos na yung pera niya. May alas siya. Lapit sa akin, pwede ko po bang ibigay lahat ng nasa iyo kung sinasabi ng Diyos? So, tinanggal niya lahat. Ginto, rilo, ikaw. Tinanggal niya. Yung iba, hindi. Wala na akong pamporma. Tahimik. May angels dumadaan. Ilan sa inyo di born again? Ilan sa inyo? Hindi kita pwedeng baguhin. Hindi kita kayang baguhin. Tanging Holy Spirit lamang. Nakita yung mga tao, sa kunting bagay nga lang, nagdadamot na yung mga yan. Hindi naman tunay na anak ng Diyos eh. Pag hindi anak ng Diyos yan, huwag mo nang asahan yan, bahala na siya sa buhay niya. So yan ang gusto ng Diyos. Na ilipat sa iyo ang mana. Sabi mo sa katabi, gusto ng Diyos na ilipat sa iyo ang lahat ng mana. Gusto ng Diyos yan. Pangalawa, gusto ng Diyos na yung Holy Spirit ngayon magkaroon ka ng kapangyarihan para yung mga tao na may sakit puntahan mo at pagalingin sila. Yung mga tao na inalihan ng demonyo puntahan at palayasin ng mga demonyo. At pagka ikaw nanalangin, halika nga dito, Ronel, hindi yung style ninyo na nananalangin kayo kung ano mga sinasabi, bla 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 bla. Halika, nananalangin kayo, Panginoon, itong kapatid na ito may sakit, maawa ka po, Panginoon. Sabi na niya, aray, saan, Brad? Dito sa Sikmura. Aray, pahingin ng langis. Ano ka? Albularyo? Sinabi ng Panginoon, palayasin mo yung sakit. Ano ang sakit mo? Sakit ng kadam. Layas! Demonyo ka ng kadam. Layas! O lakad ka na, punta ka na yung mga tao mo. Yun ang sinabi ng Panginoon kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Ilan sa inyo dito may Holy Spirit? Kasi pag wala kang Holy Spirit, hindi ka makakasama sa rapture. Sige, pakita sa kamay. Okay? So, hindi na kailangan. Yung mga tao ngayon, pupuntahan mo ngayon, hindi na kinakailangan marami pang kwento-kwento. Mga kaibigan, mga pare, kilala niyo ako, di ba? Oo, ikaw yung mandurukot. Nadukutan mo nga ako noon eh. Ito ko ngayon, kaya ko naririto upang humingi ng patawad sa inyo dahil itong ginawa ng Diyos sa akin. Huwag mong babasahan ng Biblia. Kayong binabasa mong Biblia, wala sa buhay mo yan. Sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo at kung paano naawa ang Diyos sa iyo. Huwag yung, minsan kasi, masabi lang namang gagawa. Magandang gabi po. Uy, nandun na pala si Pastor. Si Bishop pala to. Naku, Pastor, Bishop, sabi ng nanay ko, wala daw siya dito. Nasaan pala siya? Andun sa loob po. Kasi walang power eh. Pero subukan mo magdala ka ng pagkain. Andiyan ba yung mga kapatid? Ano yung dala mo, Pastor? Pagkain to. Sandali lang po, sandali lang. So, ang tawag sa'yo, leader ka ng prayer eating. Hindi ka talaga lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, palayain mo sila. Nandun ka para palayain sila sa pagkakagapos ng demonyo. Ang problema mo, Pastor, kagapos ka din. Paano papalayain to na walang Holy Spirit sa iyo? So, daldal ka ng daldal. Alam mo, bawal tong ganito. Bawal tong ginagawa mo na ganito, kapatid. Bawal itong ganito. Kahit anong sabi mo, bawal. Kaya ba niyang umalis diyan? Hindi. Hanggat wala kang Holy Spirit to destroy that. Anong trabaho mo? Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Ayan. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Anong gagawin mo? Sabi yung palaya, ikaw demonyo, lumayas ka dito. Alis ka dito sa tao na ito.
Ganun. Yung pupunta ka lang doon, ay, brother, ano na tayo? Mag-Bible study na tayo kasi para may report ako kay Apostol. Kasi baka ma-review ako noon. Pag nag-review pa naman, harap-harapan sa maraming tao, wala talagang sinisino yan. Sabihin mo na lang na nagkaroon tayo ng gawain pero walang umating kasi busy sila. Nakita niyo yan? No power. Dahil walang Holy Spirit. So kahit anong sabihin mo, basahan mo ba sila dyan? Yung mga fruit of the flesh, gawa ng mga laman. Walang power yan. What you need to do, release the power of God to set them free. Para palayain silang lahat yan. Kunti lang daldal, kunti lang. Kunti lang. Sabi mo sa katabi, kunting daldal. Kunting daldal. Maraming bala. Maraming bala. Kunting daldal. Diretso na. Diretso. Sabi mo sa katabi, diretso na.